Pipirma na nga ba dito sa San Miguel Beer itong si free agent Troy Rosario? Kamakailan lamang lumabas yung balita na 950 to 1.1 million daw ang ino-offer ng Converge Fiber Xers dito kay Troy Rosario. Pero mas malaki daw dyan ang ino-offer ngayon nitong SMC. At ang pinagpipilian na lamang daw ay kung sa San Miguel o sa Barangay Ginebra siya. Kung mapunta itong si Troy Rosario dito sa San Miguel, mapupunuan yung problema nilang matagal na sinasabi natin dito sa power forward. Totoo, nandiyan si Vic Manuel at si Rodney Brondial. Pero yung dalawang nabanggit na player ay hindi akma dito sa laro ni Junmar Fajardo. Dahil kung kayo ay San Miguel fan, alam na ninyo na ang kailangan ni Junmar na power forward ay yung may 3-point shot katulad ni Arwin Santos. Yan ang kinakailangan nila, kaya nga dapat si Troy Rosario ayon sa mga San Miguel insiders ay sa kanila lumipat dahil ito ay kanilang kinakailangan. Kapag nakuha nila si Troy Rosario, pwede nang i-trade itong si Vic Manuel, si Rodney Brondial, pati ito si Motaw Tua para makakuha sila ng ibang mga players na magagamit. Dahil yan ngayon ang inaabangan nitong San Miguel Beer, yung pagkuha ng additional players. Kung sakasakali, itong si Troy Rosario ay pumirma naman dito sa Barangay Ginebra at dyan siya sumali, kinakailangan makahanap ng ibang big man ang San Miguel na makukuha. Baka itong si William Navarro. Pero sa ngayon mukhang ang priority ng San Miguel ay makuha itong si Troy Rosario. Ang report na lumalabas ngayon, si Troy Rosario daw ay gustong tignan mabuti kung alin team siya talaga makatutulong bukod sa magandang kontrata. So yan ang aabangan natin. As it is, alam natin na maraming options na pwedeng makuha itong San Miguel just in case. Pero as of now, nakafocus sila at umaasa ang SMB na itong si Troy Rosario ay pipirma na sa San Miguel at makakasama na si Junmar Fajardo. Magsisimula na itong finals ng Barangay Ginebra kontra dito sa TNT Tropang Giga. At kumpiyansa itong Barangay Ginebra na kaya nila ang magiging panglaban nitong TNT. Samantala naman itong si Ronde Hollis Jefferson gusto raw bawian itong si Justin Brownlee dahil nga dito sa pagkakatalo niya noong Asian Games. Kung matatandaan ninyo, nanguna dyan sa Gilas Pilipinas si Brownlee at dito naman sa Jordan itong si RHJ at nanaig dyan itong of course yung team natin ng Gilas Pilipinas. Mukhang gustong bumawi talaga nitong si RHJ at sa tingin niya ay kaya niya itong si Brownlee. Pero syempre si Brownlee confident yan na kaya nilang pangunahan itong Barangay Ginebra kahit admittedly marami silang injury na pinagdadaanan. Pero ganun pa man, makikita natin dito na hindi lang yung dalawang imports ang maglalaban syempre. Sabi nga nung iba, ika-cancel out ni RHJ at ni Justin Brownlee yung isa't isa. Ang magiging match-up talaga dito ay yung sa mga local players. Kung sino ang magtatapat kanino. For example, ito si RJ Abarientos at si Jason Castro, si Maverick Hanmisi versus Rain ng Batak. At of course yung big men, itong si Poy Eram at si Japet Aguilar. Maganda rin tignan dito kung sino itatapat ng Barangay Ginebra dito kay Calvin Oftana, itong power forward ng of course TNT Tropang Giga. Dahil sa ngayon dyan ang medyo problema ng Barangay Ginebra dahil nga injured itong si Jamie Malonzo. So sa ngayon, abangan natin kung ano magiging adjustments ng dalawang coaches na ito para makita natin kung sino talaga ang mananaig dito sa Philippine Cup. Kung sakasakali nga na mangyari yan, dito natin masasabi na malaki na talaga yung magiging performance ni Brownlee at ni RHJ. Dito rin natin malalaman kung sino ang magiging best import. Sa ngayon pagdating dito sa Magnolia Chicken Templados ay wala pa silang masyadong mga trades na binabalak dahil mukhang nakafocus sila dito sa pagpapalakas ng kanilang chemistry dahil alam naman natin na iyan ang medyo kinakailangan ngayong pagbutihin mabuti ng Magnolia dahil yan ang kinakailangan nila para dito sa darating na Governor's Cup. As it is, alam natin na itong Magnolia ngayon, nasa kanila na si Ricardo Ratcliffe at kumpiyansa si Coach Chito Victorero na magiging maganda naman ang performance nito para dito sa darating na Commissioner's Cup. Pagdating dito sa mga local players nila, okay naman. Itong sila Xavier Lucero, fully recovered na. Si Paul Lee, si Mark Baroka. At para doon sa nagtatanong kung ano ba mangyayari dito kay Calvin Abueva, kung mate-trade ba. Depende kasi yan dito sa magiging, sabihin na natin transactions ng San Miguel. Siyempre, dahil sister team siya, paghahati-hatiin, kumbaga,
yung mga players na makukuha nila. Kung inyong maaalala, ito si Xavier Lucero, pinag-agawan niya ng Ginebra, San Miguel at Magnolia, pero nung bandang huli, napunta sa Magnolia. So kung sino man yung mga players na kinakailangan ng Magnolia ngayon o yung mga gustong mag-acquire kay Calvin Abueva, intayin muna kung ano magiging resulta ng mga trades ng SMB. Plus, inaabangan pa rin kasi ng SMC kung ano ang pipiliin ni Troy Rosario, kung San Miguel, Ginebra o Converge. Kaya yan ang ating titignan ngayon. As it is, alam natin sa Magnolia, nakafocus sila sa pag-champion dito sa Commissioner's Cup rather. Yan na talaga ang ultimate objective nila. Hindi na sila kontento dito sa pagpunta sa semifinals. At kung totoo nga na itong si Jana Del Cardel ay lilipat dito sa coaching staff ng Magnolia, magbibigay yan ng additional motive at sabihin na nating pressure kay Coach Chito Victolero na mag-deliver kaagad. Dahil siguradong alam na niya kung ano nangyari kay Frankie Lim nung lumipat doon si Jong Wichiko. Ito ngayong Converge Fiber Excess ay tinitignan kung saan sila pwedeng kumuha ng iba pang mga players na madadagdag sa kanilang lineup. Sigurado akong nabasa na ninyo yung mga lumalabas na reports ngayon online na mukhang itong si Troy Rosario ay ang pinipili na ay yung i-offer nitong SMC, either itong sa San Miguel or dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi mukhang ayon dito sa report 1.1 daw ang in-offer nitong Converge Fiber Excess dito kay Troy Rosario, pero mas malaki ang binibigay syempre ng SMC. So yan ngayon ang kailangan nating abangan. Kung talagang tatanggapin ni Troy Rosario yan o kung lilipat siya dito sa Converge. Ngayon ang Converge naman ay naka-ready na sabihin na nating kumuha ng ibang players kung sakaling ayaw sa kanila nitong si Troy Rosario. Syempre naiintindihan naman ng Converge, negosyo to at syempre si Rosario ang gusto niyan ay doon sa team na makapag-provide sa kanya ng pinakamagandang contract. Lahat naman tayo yan ang gusto pagdating sa pagpasok ng trabaho. So ito si Troy Rosario, yan ang aabangan natin. Kung sakasakali nga na siya ay mapunta dito sa SMC, ay ito naman Converge, maraming big men yan na parating. Of course, alam natin si Justin Baltasar. Plus, meron pa silang Ben Phillips at Pau Havillonar na aabangan. Kaya kung sakasakali na hindi nila makuha si Troy Rosario, ready ang Converge na mag-move on at kumuha ng ibang players na magagamit nila. Dahil sa ngayon, yan ang kanilang tinitignang mabuti. Kung sakasakali na makakuha ang Converge Fiber Excess ng ibang big man, hindi nila masyadong iindahin yung pagkawala nitong si Troy Rosario. Pero as it is, alam naman natin, nagagawa ng ibang paraan itong Converge Fiber Excess para at least one more try bibigay nila kay Rosario para kung sakasakali ay mapapayag na nila. Shoutout kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina Family, Malyaring Mascarillas, Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Anthony Alon Family, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Enju, Michael D, Alicia Garcia, Dexter Domer, pinabati din natin si Juan Solege, Jervin Cris, Lolito Kakayon, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, Jonel Alagon at ang iba pa nating taga-subaybay.